tayo po idadako sa spiritual food at napakarami pong handa dito. Siguro marami din pong handa dyan. So mamaya na po nyo kainin. Pag nakakain na po tayo, spiritual food. So, buksan po natin ating mga Bible, mga kapatid, dito po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. So, sa verse lang po dito. Dahil maraming handa kasi hindi natin mauubos ito. Wala kayo dito, kaya kami lang mauubos. So sabi po dito, kapatid, tayo po ito kayo. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, dito po, tayo po yung mag-pray. Salamat o Lord sa mga salita mong aming nabasa ngayong umaga. Tawa po ito'y magsilbing challenge po sa amin. Ano po ang inyong aming marinig ngayong umaga, magbigay po sa amin ng kalakasan espiritual, yes, lalo na po sa may kaarawan, kay Elder Marcial Cabanata Ugad. Yes. Salamat Ugad, at kay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muna ito lang po ng ating kapatid na Pablo ay magpasalamat daw sa lahat ng bagay. Yun. So, siyempre, kaya tayo ay narito, nagpapasalamat tayo sa buhay po ng ating kapatid Elder Marcial dahil sa kanyang 52 years old. Amen. Na nag-i-exist dito sa ibabaw ng lupa. At siyempre po, pag sinabing nabubuhay sa ibabaw ng lupa, ang unang pasasalamatan natin yung Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Dahil siyempre po, kapag walang nagbigay, ay hindi rin tatanggap. Kaya papayalan yung nagbibigay. Yon. At mapara din yung tumatanggap. So yung nabigay sa atin, yung Diyos na mga pangyarihan sa lahat. At tayo po ay nagpupuri sa Kanya dahil ang ating kapatid, Elder Marcial, ay ginagamit ng Panginoon sa kanyang ubasan, sa kanyang ministeryo, na kahit sa dami ng mga struggle na nangyayari sa kanyang buhay, kanan, kaliwa, harap, likod, pero may Diyos sa taas na tumutulong po sa kanya, at siyempre sa ating lahat mga kapatid. Kaya yung mga struggle na yan, ano lang po sa buhay natin, kumbaga parang dessert na lang. Bulaklakin. Yun, kumbaga bulaklak lang yan. Pero ang malaga, yung puno ay nakakabit doon sa pinakapuno natin sa ating Panginoon. Sabi nga, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So dito makita natin, sa lahat daw ng bagay magpasalamat. At siyempre po, ito po yung extended po sa ating narito ngayon, sa mga nakikinig ngayon, na importante magpasalamat kahit sa tayo ay binabagyo. At tulad ngayon, ang bagyong Kristen ay umalis, pero may planong bumalik. Nawa, huwag na siyang bumalik. Dahil din na natin kailangan. Pero hindi natin pwede mapigilan kung ano talaga yung magiging sitwasyon. So, yun po. At nakita naman natin sa buhay natin kapatid, Elder Marcial, yung kanyang dedication sa ministeryo, ang kanyang asawa, yung kanyang dalawang anak, si Brother Maki, Sister Maros, na sa kabila ng mga struggle sa kanilang pamilya, pero patuloy po yung paglilingkod nila sa Panginoon dahil siyempre po sabi ng Panginoon na kailangang nakapix po yung ating puso sa Diyos. Tingnan po natin yung Psalms chapter 112 kung paano ang encouragement po ng psalmist sa paglilingkod po natin sa kabila ng marami nating mga struggle sa buhay. Dito po sa verse 7, sabi po ng psalmist, he shall not be afraid of evil tidings. So yung mga lingkod pala ng Diyos, lahat ng mga anak ng Diyos ay hindi dapat nag-aalala sa mga masasama, sa masasamang balita. His heart is fixed, trusting in the Lord. Yun, importante, mga kapatid. Ang sabi niya sa Tagalog, ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Yun ang importante, lalo na sa ating kapanahonan ngayon mga kapatid, na maraming mga nangyayari doon sa lugar ng aking misis, doon sa Bicol, talagang grabe ang wash out. At sa amin, sa Mindoro, sa Cavite, dito sa Cabanatuan, medyo kalmado. Pero sa ibang lugar talaga, grabe ang nangyari. Kaya kasama po sa buhay natin dito sa lupa yan, habang tayo nandito po sa lupa, nakikibaka po tayo, mayroon tayong tinatawag na battle. Kaya ang importante ay lubos po tayo magtiwala sa Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, na siyang nag-iingat po sa atin sa buhay dito sa mundong ito.
So, yan lang po mga kapatid at tayo po kayo na-encourage sa lalo na po ating Elder Marcial sa po ng kanyang pamilya at sa lahat po narito at sa lahat ng kanyang kamag-anak dyan po sa Batak. So nawa ay magpatuloy po tayong maglingkod sa Diyos sa kabila ng mga nangyayari po sa ating kapaligiran. So yun lang po at yun po tinatawag na po natin ang ating Elder